you know, basta. Saturday unboxing tayo, pero half keyboard lang nagdadating kasi mga butchokoy. Half keyboard lang yung nabili natin. Pero may nabili tayong ganito before, siguro mga 3 months ago. Hindi ko naman nagamit. Pero kasi, ano to familiar brand. So, testingin natin. Ito, testingin ko. After nito, di pa tayo sa PC, testingin ko. Actually, testingin din natin yung tatlong keyboard na nabili natin na ganito. So, ito yung nandiyan sa title, FuryCube na FuryCube M30. Magkano to? Parang sa 1,000, mga 1,500 feeling ko 1,500. Hindi kasi dumating yung isang mouse dapat yung mouse pero saan na? Ito. FuryCube. Ayan 1,499. Nakuha natin may onting bawas, 1,274. Pero kasi, ang alam ko, naglalaro yung mga gantong klaseng mouse. Naglalaro ng mga 1,4, 1,7. Parang nasa 1,5 lang din yung bili ko nung nakaraan. Hindi ko mahanap kung ilang, pero ayun yung may wrist, may wrist. Yung pwede mong i-display. Anyway, so ayan, FuryCube M30 magnetic keyboard. Hindi ko matandaan kung naka-magnetic na yung isa, pero again, testingin na natin after nito. Rapid trigger, 8K polling rate, adjustable switches. For the record, yung na-testing ko yung nakaraan sa laro, sa FPS, which is Valorant, parang hindi ko masyado maramdaman. Pero kasi hindi naman ako competitive gamer sa mga Valorant. Hindi yun yung trip na laro ko. More on mga Dota, mga Ragnarok, mga ganyan. Or yung mga Wukong. Pero yung FPS, hindi ko masyado trip. Counter-Strike before, siguro naglaro ako sobrang tagal na. Yung CSGO pa, 1.3. Pero again, Valorant, hindi na masyado naglalaro, pati ibang FPS games. Anyway, going back. So, punta tayo dito. Okay. So, binili natin syempre black. Wait. Huh? May ibang klase pala. May Mag Pro. Pero dito, so paano ko malalaman kung Mag Pro? Baka dito sa isa, kasi itong pinili ko Pero Mag Pro at may Gateron Gaming. So, ano yung difference nun? Huh? Hindi ko malalaman kasi wala silang binibenta. Baka sa ibang shop, meron. Pero yan. So, dalawang klase kasi is, yung sa atin is Mag Pro. Ito yung itsura. Okay. Open natin. Meron din ba siyang kasamang yung wrist. Saan? Dahil, okay. So, M30HE magnetic keyboard. Okay. Ito yung quick guide. Bam. M30 mechanical keyboard manual. Just in case sa kailanganin mo, I doubt, pero usually yan. Okay. Restore factory settings, F and tab, backlight, ADX SZC. Okay. Wait. Return to the regular condition, G1 normal mode. Trigger, and then wrap button trigger smoke. Okay, 0.1. Ito yung default, which is yung QWE. Okay, and then sa likod, wala na. Ibang language lang. And punta na tayo sa keyboard. Ay, walang kasamang Ito. Kala ko lang, wala. Kasi, parang hindi siya kasama. Okay. Wait. Ang dami niyang freebies. Hindi, i-thumbnail lang nga natin to. Ito yung dami niyang freebies Ito, tapos para para covered na siya. Mabilis sa thumbnail. Tapos balik tayo dito. Okay. Meron na rin siyang kasama. Hindi ko lang sure kung medyo gusto ko to kasi merong tatak na FuryCube. Although, wala mga problema sa branding. Wala lang. Mas trip ko yung isa na
sakto. Ganyan. Yung wristband, kunin natin mamaya, pero yan, nakaganyan yan. Siguro, di ba, pag pupunta ka dadayo ka sa computer shop, kung may mga existing computer shop pa na ginaganon ngayon, dadayo ka, bit-bit mo yung ganito, tapos sasalpak mo lang, and then may mouse keyboard ka. Siguro. Okay. So, meron siyang kasamang mat. Hindi, standard. Standard USB-A, USB-C, keycap switch puller, and ito yung Mag Pro na nakalagay na switch. Mag Pro. Fury Cube eh. Ito, Fury Cube. Hindi ko alam kung ano yung difference dun sa Mag. Uy, pero solid to. Ang ganda na nito ah. Ewan ko naririnig nyo. Magnetic switch, pero ang ganda na nung pagpindot. Okay, so wala na, yun lang. Pero meron siyang ganung kasama. And then, balik na natin to dito. Tabilan natin. Uy, dito na mabalik. Hindi na natin mabalik ng maayos, man. Yan. Piling ko okay na yan. Okay. At balik natin to. Kasi magkakalat tayo. And punta tayo dito sa keyboard. Tabi natin after mabuksan ito. Ooh! Maganda yung itsura niya. Maganda yung itsura niya. So, tabi natin to. Testing natin after nito. Pero may isa pa akong bubuksan. Ang ganda. Magnetic switch. Feeling ko mas maganda yung tunog nito. Again, versus dun sa buksan ko nung nakaraan. Tetesting natin mamaya. Actually, wait lang. Kukunin na natin. Okay, so yan. Medyo may dumi lang na konti, pero ito sinasabi ko, ayun, ito. Ito, okay lang. I mean, wala na yung brand, meron lang siya nakalagay na take control. Pero if ko-compare ko to versus dito, Zuya rin pala to HA30. Ito medyo clacky pa eh. Pero if pupunta tayo dito, alam mo yung parang mechanical, magnetic siya, pero yung tunog niya medyo papunta na sa mechanical switch. Ayun, no? At dahil dyan, open natin. Boom. Isa pa. Oops. Baka sa base. Baka dahil sa base. Oh, yan. So far, wala pa naman tayong nakikitang ibang pins or mas marami sa pins na dalawang ganito. Yan. Or actually, dalawa. Wala pa akong nakita. Unless na meron kayong nakita, comment nyo siguro. Pero yan, wala pa akong nakita. So, testing natin to. Tsaka to. Hindi ko matandaan kung ilan na yung ganito ko. Siguro gagawa na ako ng separate video para ma-testing natin. Pero alam ko 8K polling rate din to eh. Yun. So, itetesting na lang natin sa separate video. Pero again, sobrang ganda na nito. At ang ganda ng itsura niya versus dito. Pero yun, no, halos parehas lang, no? Ay, mas mataas na yata ito. Hindi parehas lang. O, pag binuo mo na siyang ganyan, isang buong keyboard na siya. Okay? So, yun. Pero hindi pa natin tatapusin dyan. Meron pa tayong isang i-unbox. Hindi ko lang pwede masyado ingay kasi like the testing na. Yan. Ito na. Nice. Meron tayo ganito. Testing na natin. Kakargaan lang natin ng bala para matesting natin. Sundan nyo ako sa susunod na clip. Ako mo, hindi. Yan. Baril.
Ang sakit dyan ko. Aray ko. Okay. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Ay, no. Okay. Effective yung baril natin. Oh, sige na. Okay na guys.